Sabi ni Beng, tumulong kayo sa gobyerno, wag yung isisi sa presidente ang pagtaas ng gasolina. Ma'am, hindi naman po namin isinisisi sa Pangulo, hindi naman po kasi kayo nakikinig sa amin. Sinisisi namin yung kakulangan niya ng response. February 28 po nag-umpisa yung giyera. Alam na, within a few days na magsasara o gagamitin ng Iran yung pagsasara o aantala nila yung mga dumadaan sa Strait of Hormuz. Kasi sila po yung nagko-control niyan. O dahil sa pag-aantala nila ng mga dumadaan dyan, di natural ko konti ang nakakalusot ng mga tankers ng oil. Alam na natin, early March pa lang. Pero anong sagot ng Pangulo mo? Maaga pa, wala pang kailangan gawin. Tignan natin. Naniwala siya dun sa sinasabi ni President Donald Trump ng US na 4 na linggo na lang yan. O anong nangyari? Dahil sa kapabayaan niya, nagtaasan ng presyo. Nagtaasan ng presyo ng fuel kahit old stock ito. At pinabayaan ng administrasyon yan. Alam nyo ba na sa ilalim ng saaligang batas at sa ilalim ng oil deregulation law, maaaring mag-take over ang Pangulo dun sa mga industriya that are imbued with public interest. Maaari siyang mag-take over para ayusin yung presyo ng petrolyo. Ginagawa ba niya? Hindi. Ito yung masama, Ma'am Beng Flores. Naku, makinig kayo dito. Importante to. Hirap na hirap yung mga jeepney drivers at ilang pang mga drivers ng public utility vehicles natin. Kasi ang nagtataas ng presyo ng petrolyo at kumikita dahil old stock, binili sa mura yung gasolina nila, ang gasolina at saka crudo, imbis na itaas ni Pangulo yung fares, yung pamasahe, hindi niya tinataasan daw para hindi daw mahirapan yung mga commuters. So sino yung nag-absorb ng loss? Sino yung nahihirapan? Yung mga jeepney drivers and other drivers ng public utilities. Ito, mga mahihirap po ito. Minsan sapat lang talaga ang kinikita nila sa isang araw. Kung dati nakakaisa, 2,000 sila na kinikita, ngayon minsan 150 pesos na lang dahil sa taas ng presyo ng petrolyo. Bakit sa mga jeepney drivers pinapa-absorb yung loss? Bakit hindi sa mga nagbebenta ng petrolyo na binili naman nila sa napakababang halaga, binebenta sa napakataas? Naiintindihan niyo po ba yung consequence niyan? Yung mayaman ang mayaman na, pero ang humihirap ay yung mahirap. Buti pa nga sila nakatanggap ng ayuda, pero ganyan ang nakikita natin. Eto pa, ano yung mas malaki yung tinaas na presyo? Mas malaki ang pagtataas ng presyo ng diesel. Sino ba ang gumagamit ng diesel? Hindi ba jeep? Hindi ba yung mga masa? Gumagamit sila ng mga vehicles na mura ang fuel. So yun ang tinaasan nila. Nakikitan po ninyo dito yung parang tila galit sila sa mahihirap. Kasi sa mahihirap pinapa-absorb yung loss. Yung loss dahil hindi tinaasan ang transportation fees or fares. Yung losses dahil mas malaki ang tinaas at mas mahal na ngayon ang krudo kesa sa gasolina. So ma'am, sa totoo lang, yung pag-criticize namin at pagpapakita kung saan po nagfe-fail ang gobyernong ito ay kawang gawa. Tulong po ito. Makikita nila yung mga pagkakamali nila dahil given the capability of the president, baka hindi niya naiintindihan yung epekto ng ilang mga orders niya. At wag niyo po kaming linlangin at sabihin sinisisi namin sa presidente pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ma'am, kahit kailan di namin sinabi yan. Dahil from the start, alam naman namin yung reasons kung bakit tumaas yan. So ma'am, kung pupunta kayo dito at mag-argue kayo, tandaan po ninyo, updated kami. Alam namin kung ano ang dahilan at alam namin kung ano yung sinasabi namin at hindi. Kung pumasok kayo at you were under the impression na yun ang sinabi namin, let me disabuse you that of it right now. Never namin sinabi yon. At dito, alam namin kung kanino pinabubuhat ni Pangulo yung losses o yung bigat ng consequences sa pagtataas ng presyo ng petrolyo. Sabi ni Ma'am Min Baguette, drop down top 5 legacies ni BBM Beng, yung totoo lang, haha, walang etsos. I'm open-minded, baka makonvince mo ako maging BBM supporter. Kailan ko sinabi yun? Sabi ni Scornful, talaga bang apektado may kaya versus ordinaryong Pilipino? Apektado pero paangat. Ulitin ko, sana nakinig po kayo. Ang sinabi natin, the rich get richer, the poor get ayuda, the middle class bears the burden.
No naman, don't put words into my mouth. It's so unsanitary. Ala, sabi ni Mambeng, manahimik ka, Ma'am Trixie. Naku, Mambeng, hindi yan mangyayari. Kasi karapatan ko magsalita at magpahayag. Wala ka po sa lugar magsabi sa akin na manahimik ako. And so long as I have the right, I will exercise that right. So ma'am, you're asking for the impossible. So, wag akong ganito, na nagmamalasakit sa aking mga kababayan at pinopoint out ko yung mga pagkakamali ng administrasyon. Bakit po? Sabi ni Ma'am Beng, talaga ma'am. So yun na po yung argumento mo. O sige ma'am ha. Sabi ni don't dream it's over. Kontento yata. Nabasa ko na po. Thank you very much. Sabi niya, hindi kasi iniisip ni B ang mahihirap. Sabi ni Ma'am Anita, andito ang war sa amin pero dyan sa Pilipinas tumaas ang bilihin. Totoo yan. Sabi ni L. Charlie, may confidential at intelligence fund si BBM. Saan niya ginagamit yun? Good question, sir. Sabi ni Jamal, wala daw krisis. Oo nga eh. Good evening kay Lululu. Sabi ni Sas, baka daw maging witness si Ko sa The Hague. Sino pong Ko? Ang daming Ko. Si Zaldi Ko? Nino, witness Nino. Sabi ni Miss Rain, wala naman nang sisirain, sira na talaga, wasak na wasak pa. Sabi ni Baby 10, good evening, thank you, nag-live po kayo. Hindi ko kayo matitiis, ma'am. Sabi ni Bonyos, at least si Ma'am Beng hindi troll. Ganyan magsilita tita ko eh. Hindi ko masabi yung word. Po kayo. Sabi ni Ma'am Samin, pwede po ba i-advise ni Sec Garin si BBM na i-control na niya ang RA 8479 o oil deregulation since he declared already the national energy emergency. Ma'am, tinanong yan ng media sa kanya at tinanong ng media kay BBM kung mag-take over siya. Alam niyo yung sagot niya, I will not discuss it. Alam niyo kung bakit? Pag nangamba yung mga oil companies at marami sa kanila, yung mga may-ari ay mayayaman, pag nawalan ng tiwala ang mga mayayaman doon sa ating Pangulo, diba? Ano sa tingin ninyo ang magiging epekto niyan sa peace and order natin? Diba? Baka biglang maging masaya tayo. Sabi ni Archie, yung ginagamit din ng jeep ay mahihirap din. Kaya wag mong sabihin mga jeep drivers lang ang apektado kung sakaling taasan ng pamasahe. Kaya nga may mga ayuda sa mga driver para di tumaas ang fare. Alam mo Archie, yung ayuda na binigay sa kanila, 5,000. Tingin nyo that affects it? That does it? O ganito, yung pagtataas ng fare, can be spread out kasi marami ang commuters as compared to the number of drivers. Pero naintindihan ko po yung panig niyo. Sabi ni Ma'am Lorena, kaya talagang nakakamiss si PRD sa ganitong panahon, panigurado sabihin niya sa mga nagbebenta ng oil, ipainom ko sa inyo yung diesel kung di nyo baba ang presyo ng old stock. So, yun na nga. Ang punot dulo talaga ng paghihirap dito ay yung biglaang pagtaas. Isipin nyo, dumoble at tayo ang pinakamataas na presyo ng petrolyo sa buong mundo. Ibig sabihin, nananamantala na ang mga oil companies. Wag naman po ganun, di ba? So ang totoo niyan, hindi nga kasalanan ng jeepney drivers or pwedeng mag-fare hike, pero pwedeng wag na mag-fare hike kung ang pabababain nila ay yung presyo ng gasolina. Kung kayanin na i-subsidize yung presyo ng gasolina. Pero bakit wala tayong pera para sa subsidy na yan? Guess nyo kung bakit? 2024 and 2025. Sabi ni Sir Rafi, been seeing quite a few international news outlets showing an article of BBM expressing worry that his successor might not continue his legacy. I refuse to think of this as a coincidence. I wonder what Malacanang is up to, why they're making international news agencies publish this news. I don't think they're making them do that. But if it is reported, ganito po yan, we have a Philippine news agency, PNA, that's our wire agency. When it's put on the wire, it goes out to the international media. So yun po yun. Dahil naging available sa kanila, pwede nilang i-re-report. Habi ni Min Baget, focus ka lang dyan, Attorney Vix. Kami na bahala sa trolls. Oy, medyo naano ko doon. Sabi ni Julian's World, is it true na third floor ang author ng 20 pesos kilo ng bigas? Si Marlon daw ata, especially bilang
bilang sila nag-iisip ng magandang pang-akit para iboto si BBM. Well, narinig nyo ba yung kwento ni VP Inday? Ang kwento niya is, yun na nga, pinopost kay BBM yon, pero nasa eroplano sila. Kung di ako nagkakamali dun sa kwento, at ang sinabi ni VP Inday is, inadvisean siya ng mga economic and agriculture advisors na hindi kakayanin yung presyo na yon. So sabi ni BBM, hindi, ituloy pa rin natin. Ibig sabihin, sabi ni VP Inday rin, sabi ni VP Inday, ibig sabihin nun, wala siyang intensyon ipatupad yon. Pinangako lang niya for the purpose of the campaign. So, ganong klaseng tao daw si Pangulo. Ay, hindi totoo yan. Sabi ni Jose Junior Santos, bakit po ang dami niyong lawyers na pro-Duterte pero ni isa sa inyo ay hindi kinuha ni Digong at ni Sara? Bakit sa tingin niyo yung mga lawyers na kinuha nila hindi pro-Duterte? Bakit iniisip mo na hindi pro-Duterte sina Attorney Mike Poa and all that? What about yung ibang mga tumutulong? What about yung mga nag-file sa Supreme Court? At bakit kailangan kunin kami ni VP Inday? Sino may sabing that we have to be chosen to represent her? Hindi ba pwedeng iba kasi ang specialties namin? Di mo man lang tinanong? Kasi trial lawyer ako, litigation. Paano kung yung hindi naman na litigation, appeals na. Appellate level pag umaakyat sa Korte Suprema, iba rin ang practice sa impeachment court. So, lagay mo ako sa court martial. Tignan natin kung sino sa kanilang pipiliin, sino sa amin ang pipiliin. Kayo naman, no? Also, I wrote the law sa Culture and Arts, RA 10066, the initial draft that was considered by Congress, most of which is still intact. Now, my question to you is this. Why are you saying that ang basis ng pagpili is simply whether or not the person is pro-Duterte? That's number one. Diba? Number two, I think that she is fine where we are. Ako, halimbawa, in the vlogging, na-appreciate naman ng ilang mga tao pag ini-explain ko at nakikilahok ang publiko dun sa national conversation because of the information that we give. So you want to take me out of this? I don't think anybody is really interested in that. So if you're trying to say this because you think that it is an insult to us na hindi kami napili, hindi po ganyan yan. Hindi ito paligsahan. So sana naman tinanong niyo man lang sa akin kung ano ang specialties ko. Diba? Hindi po ako appellate. Sabi ni Strictly, alam nyo kung anong masakit dito? Kung makita ni PRD sitwasyon natin ngayon, it will break his heart. He did not try to pull us out of the mud para lang tapak-tapakan uli ni ng BBM. Sabi ni Kai, ang nangyari ay parang hindi na sila nag-hoard kasi pwede na silang taasan ng presyo yung old stock nila at ng gas at okay sa DOE yon. Yun, masakit yan. Masakit na ma-realize natin yan. Thank you, Miss Raquel. Kung, ask ko lang, if may foreign private company na mag-install ng refinery, kahit mga tatlo, do you think po bababa ang oil price natin? Yung punot dulo po kasi talaga is yung hindi tayo nakaka-produce. Hindi siya nasa refinery. Although, tama kayo, mas mahal yung importation at saka medyo mas dangerous yung pag-transport pagka refined na, kumbaga. It's really the fact na hindi tayo producer or konti ang napoproduce natin na na energy compared to our needs. Totoo ba yung sabi-sabi na pinayagan na daw dumaan ang tanker ng Pilipinas sa Strait of Hormuz or fake news yan? Wala pa po akong nakikita na news report tungkol dito. Ang last po na nabasa natin ay nire-request ng ating DFA sa Iran na payagan ang mga oil tankers ng Pilipinas na dumaan sa Strait of Hormuz.
Sabi ni Air John, have a blessed Monday, Thursday. Breaking news po, attorney, Supreme Court shut down Rappler. Tama lang mawala sila kasi puro fake news. I think that the decision was to dismiss yung order shutting them down. Vinoid yung SEC order, tapos inuphold na compliant daw ang Rappler sa rules requiring Filipino ownership of media. Baliktad po. Sabi ni Ma'am Gracia, payag naman yan, basta wag lang super dikit sa Amerika na instigator ng lahat ng kaguluhan. Sabi ni Pompoko, truly we appreciate you here with us. Labor of love talaga. Sabi ni Ma'am Anita, ibig sabihin budol talaga yung BBM. Sabi ni Ral, gusto ni Bangag ibalik ang Pilipinas sa crooked, corrupt, criminal na nakaraan. Hi kay Jeff Kium. Salamat. Sabi ni Felipe, sila na lang ang gustong kumain. Sabi ni Ral, nananamantala ang big American oil company sa Pilipinas. Sabi ni Pompoko, bakit biglang masaya tayo? Quote unquote. Haha, sana please, oligarchs. Sabi ni Miss Chris, I was team replay on your live yesterday. I just want to comment regarding sa sinabi niyong may certain tao na nobody expected na mas malaki ang impluensya sa kanya to the point na as early as the inauguration, hindi sana imbitado si Sen Aimee. Base kasi sa mga vlogs ni BBM, she was a private person. When asked if she will be involved in his political career, hindi siya masyadong nakikita ng mga tao. Tapos super benta yung she helped lots of law students to take exams out of her, yung binayaran niya. Tapos nagregalo pa nga siya ng mga tablets, tsaka libro sa mga estudyante niya. Sabi ni Carlos, naalala ko sa sinabi ninyo dati sa Karambola, ang Malampaya, 90% ay sa private. Totoo yan. Tapos, yung kita tapos 10% ang sa government, tapos doon pa kukuha para sa tax. Totoo yan. No problem kay Kilua. Sabi ni Malu, research mo Beng Flores kung sino nagbenta. Thank you, Sir Pompoko. Hi kay Miss Edith. Sabi ni B, Divina, huy, Sabi ni Clint, kaya maraming mga pro-Duterte supporters ang hindi mangmang dahil maraming lawyer na tulad ni na Attorney Trix ang nagpapaintindi sa batas. Di tulad sa kabilang parlor na puro BO sa batas. Sabi ni Randy, tingin niyo papayag si Iran ang daming EDCA sites dito? Well, hope springs eternal. Ako, nagho-hope ako, pinagdadasal ko na pumayag. Kasi tingnan ninyo, do you think that this situation will hold? Hirap na hirap ang mga tayo at ang mga mamamayan natin sa tindi ng taas ng presyo ng petrolyo. Wala namang mawawala kung positive thinking tayo. Ngayon pa man, hindi naman ako, kumbaga, may reality check pa rin naman. Sabi ni Ma'am Alona, dito kami sa Israel. Sabi dito sa news ng Israel, marami silang oil, mas marami pa kaysa Middle East. Pwede daw sila ang magbenta. O nga naman. Sabi ni FHG, uy mga trolls, mag-like naman kayo, nakakahiya kayo dito. Sabi ni Ma'am Victoria, si FPRD may political will sa pagbigay proteksyon sa mga Pilipino sa gitna ng krisis. BBM, the political will para pisain ang karamihan ng Pilipino. Sabi ni Dexter, Indonesia subsidized oil companies to control oil price hike. India cut oil tax to counter oil price hike. Philippines lets the masses shoulder all oil prices and let oil companies earn trillions for stock. Bakit yan ang sinasabi mo? Pinuputaktik ka ng trolls. Isa lang yung troll eh. Bakit sasabihin nyo yan? I think it's really, ganito. Yung ini-exaggerate ninyo na marami yung trolls, parang, are you on the side of the trolls trying to make them look more powerful than they actually are?
Hindi kami pinuputakti dito. Isa lang siya. But everybody is reacting to her. Yun lang. Bakit sasabihin yung pinuputakti? That means marami sila? Hindi naman po. Ayan na. Wait. Sige, tignan natin ha. Thank you, Sir Lauro. Iran opens to PH tankers. Ayun na, tama. Reuters ang sabi, Iran to allow safe passage of Philippine ships and fuel supply through the Strait of Hormuz. According to, the Philippines has received an assurance from Iran that it will allow the safe passage of Philippine-flagged vessels, fuel, and Filipino seafarers through the Strait of Hormuz, Manila's foreign ministry said. The assurance came after Philippine Foreign Minister Maria Teresa Lazaro spoke with her Iranian counterpart Abbas Araghchi with the two top officials tackling energy supply security and the safety of Filipino seafarers. O ayan, ngayon, ito yung tanong. Bababa na ba ang presyo? Sana, no? Hi kay Sir Senior Simon, bababa na ba ang petroleum prices ngayong allowed na dumaan sa Strait of Hormuz ang mga PH tankers? Ito ang fearless forecast ko. Sasabihin ng mga oil companies, hindi pa muna bababa kasi wala pa namang barko na dumadaan. Pustahan tayo. Sabi ni Ma'am Tina, if pumayag naman si Iran na dumaan tayo sa Strait of PH, sigurado may kapalit. Sana ang kapalit is mola lahat ng EDCA sites. baka mas mabuti pa sa atin yun. Sabi ni Ma'am Gracia, positive thinking everyone. Wala namang mawawala. Sabi ni Ruel, tama si Kong Barsaga, pwede namang isuspend pansamantala ang VAT on fuel. Totoo yan, kaya naman pinapanakaw lang natin, di ba? Sabi ni B. Divina, si Attorney Libayan, sabaw ang comment sa BBM admin, walang tiwala na ang tao. Oo, alam nyo, kahit ganong kasipag yung troll dito sa ating comment section, hindi naman magbabago yung paningin natin. Kasi tingnan mo, ayan, meron na, pumapayag na daw ang Iran. Ngayon, ano yung backup? Now na pumapayag, mag-mobilize ba ang Pilipinas ng mga oil tankers natin para makabili ng langis at makadaan doon or whatever, 'di ba? So, yung tankers na dadaon doon must be either Philippine flag, Philippine crew ng Pilipinas, 'yon para hindi daw maaantala yung mga 'yan. Pero paano kung yung fuel that's intended for the Philippines pero hindi sa ating flag carrier kinarga? Tignan natin kung ganong kabilis magre-react ang local oil companies, ha? Sabi ni June Cruz, joke lang, meron bang oil tanker na may Pinoy plan at may gasulba para makapunta ng Midi? Sabi ni Baby Nice, agree din ako kay Attorney Libayan and he respects Attorney Trixie. Well, actually, mutual naman po yan. Kahit hindi nga kami magkapareho ng opinion, nirirespeto namin ang isa't isa. Okay naman si Attorney Libayan. Sabi ni Sir Lauro, baka mag-rollback ng piso o 2 piso. Di ba ang laki ng tinaas, doble? Ano ba yung crudo noon? 56? Tapos ngayon magkano? Ayan, sabi ni John, di po yan basta-basta kahit makadaan ng ships ng PH sa Hormuz, ilang buwan pa po yan gawa ng market sa oil. Tama. Sabi ni DIY Rich, obvious naman, di umano, panig pa ang gobyerno sa mga oil companies kaysa sa mga mamamayang Pilipino. Syakit. Okay. So, ayan, maraming salamat sa pagtatap ninyo. Sabi ni Kurisu Chan, hindi lang oil ang tumaas, pati mga solar panels, sobrang taas na ng presyo. Grabe ang mga negosyante, talaga. Pagkain, tumataas ang presyo ng pagkain.
Sabi ni Jing, yung nga ang nakakabwisit, malaki na ang problema ng bayan tapos ang reaksyon ng gobyerno, hindi mo maiintindihang walang malinaw na plano, ang masakit pa, mga walang ginawa kundi impeachment ang inaasikaso, tagapagsalita pa ng Malacanang, wala kang maasahan na sagot. Ay, sorry, nabigla ako doon dahil biglang nasingit na naman yung isa. Hi kay I am shy. Sabi niya first time daw niya mag-comment pero always ako nanonood. My Korean co-teacher sa kindergarten dito sa South Korea told me this morning the Philippine president is very weak. Physically or in all aspects. Di ba? Sabi ni MJP, at least Iran has the heart to allow us. They know we are struggling. They know that all our oil is imported. Wala tayong local oil. I think that's the factor. Do you know that my cousins grew up in Iran? It's a long time ago when the Shah was still the leader. But they spent a lot of time in Iran because my uncle was a mechanic or ultimately became the chief mechanic of Air France in Tehran. So when my cousins lived there, it was very, very Western. So sayang nga, hindi kami umabot na makadalaw man lang sa kanila doon. O yan, sabi ni Ma'am Victoria, pumapayag na itaas ang toll fee to $1 million yata sa consumer, tiyak yun papasahan. Yun ang tanong. Anong kinalaman ng toll fees sa sa taas ng presyo ng petrolyo? 'Di ba yung mga direct? Pagkain kasi tinatransport ang pagkain. Of course, transportation. So, I expect na all fares will rise. Pero, toll fees? Tama, Ma'am Marlene. Sabi niya, yung 56 pesos nga na presyo nila nung pandemic pa po yun, nung natapos na, hindi naman sila nagbaba ng presyo uli. Totoo yan, ma'am. Di ba grabe sila? Sabi ni Ma'am Marie, even if Iran allows safe passage, the country lacks its own tankers to transport oil. The Philippines relies heavily on foreign vessels. Yun na nga yung sinasabi natin kanina. What if yung langis lang yung Philippine oil pero yung tanker ay hindi Philippine flagged? At toll fee sa Strait of Hormuz, you mean? Tumaas ng 2 million. Hala, maaapektuhan pa rin yung presyo ng gasolina. Not as much, pero wow, grabe. Sabi ni Kid, don't forget dahil sa taas ng presyo ng krudo, binibenta na ng mga farmers natin sa Benguet ang mga gulay nila ng palugi. Makakasama ba sa Daspoxy? Kailan kaya kung... Sir, hindi. Sabihin ko na sa inyo, hindi. Wag na po ninyong tanungin, hindi talaga. Unang-una, currently siya. At bakit niyo naman gusto na mabigyan siya ng additional na plataforma? Sabi ni Bong, in times of crisis, dyan talaga nasusukat ang kalidad ng leadership. Ang sukatan ko sa bagay na yan ay kung paano nag-handle si PRD ng crisis like Marawi Siege at COVID. Akong sama-sama ako pa kasi nung time na yon, nagka-criticize pa rin kami doon sa sa Carambola. Dahil nga may mga talaga polisiya, naalala nyo si Boy Chaleco? Diba? Pero in the end, ultimately, in the overall scheme of things, PRD talaga, no? Hi kay Nimra, sabi ni Kuri, ay, sandali, nawala. Sabi ni Nimra, lahat tumataas, ako lang ang hindi. Sabi ni Kuri, hindi lang oil lang tumaas, pati, yung solar, nabasa ko na yan. Sabi ni Ral, daanan ng oil tankers daw. Oo. Also, we only have one refinery. Yes, I know. Di ba, nasa special report yan namin dati sa Carambola. Yung refinery, tinarget nila yung sa Santa Mesa, di ba?
yung refineries doon. Tinaasan yung mga requirements, sinabi na danger to the public, yung mga ganyan. Basta hinaras ng hinaras until ultimately they shut down and they're supposed to dapat maglipatan. The reason we have refineries here is para mas mura yung pagtransport, crudo ang itatransport. O, bakit ngayon ginawa nila? Kasi mayroong nagka-interest doon sa Olongapo, sa port doon. Kasi doon maaari silang mag-import ng mura na gasolina. So nagkaroon sila ng issue ng ganun doon na sinasabi ni na Boss Conrad na yung reason kung bakit ganun was mayroong nagka-interest at nagkaroon ng halos monopoly. Bukod pa dyan, ang ginagawa nila, kasi nga, dati mas mataas ang presyo pagka, di ba, pagka unrefined. O, ano nangyari? Ngayon, puro refined lang ang maaaring i-import. And for the sake of keeping the prices stable, bumaba yung, yung mga fees nito. Dali lang po ha, mag-charge lang ako ng phone. Ayan. Ano ba yan? Ay. Dali lang po, sorry po ha. Yan. Sorry. Sabi ni Arayat, ang pagkaalala ko, since the 90s, ang daming Iranians na nag-aaral dito sa Pilipinas. Oo, kasi di ba binuksan natin to foreign students yung mga local educational institutions. So ang masama niyan is hindi natin pinapayagan na mag-board exam sila dito. Ang sinasabi ay hindi sila pinapayagan kasi bawal sila mag-practice dito. Importante na mag-board sila dito para doon sa mga home countries nila makaka-practice sila kasi tatanggapin yun. Kaya lang, merong nagka-interest dun sa polisiya na yon at hindi pinapayagan mag-board yung mga yon because parang it had something to do with the fees. So, or under the mistaken assumption that the foreign doctors will compete with local ones and foreign dentists and so on. Actually, mali yun. Dapat ini-encourage natin na makapag-board sila dito on the condition na hindi sila magpo-practice dito. Anyway, bumabalik naman sila to their home country. Sabi ni Metalingus, based on my research, Iran was the Dubai of today back in the 60s and 70s. Nice. It was. Sabi ni Ma'am Tina, kung si PRD pa rin ang presidente ngayon, baka di natin masyado maramdaman yung presyo ng oil because of his relationship with China and Russia. He would have planned for this years ahead. I miss him more than ever. Sabi ni MJP, let's make things short. PRD was the best, BBM is the worst, period. Sabi ni Ma'am Samin, kaya nga ang suggestion ni Senator Marcoleta ay kumuha sa Singapore na cheaper kaysa umasa sa passage sa Strait of Hormuz. Naalala ko na naman si tatay nung panahon ng pandemic, sabi ni Jing. Siya talagang humaharap sa media at ang linaw ng gagawin ng bansa, may pandemya na may mga project pa. Ihalin tulad nyo ngayon, gyera lang sa ibang bansa at pagtaas ng gasolina, nagkakagulo na ilang taon na nakaupo, may nangyari ba? Sabi ni Romeo, itong gobyerno ito, puro sama ng loob at pasakit ang ibinibigay sa mga Pilipino, pero busog na busog ang mga magnanakaw ng politiko, kakagigil. Sabi ni Bowie and Lucky, mahal ni Tatay Digong ang Pilipinas, at mga Pilipino, kaya lahat ng ginawa nila ay para sa ikabubuti. Hindi katulad ng isang tao na nagsasabing, mahal ko ang Pilipinas. Mahal na mahal ko ang Pilipinas. Sorry for the eye roll. Diba? Diba lang? Ewan ko kung agree kayo, pero diba lang? Hi kay Miss Maryline, tama ba? Support ka namin dito sa Seoul, South Korea. Ay, bucket list yan. Sabi ni John Phipps, anong new update sa Hague? April 22 po, babasahin yung desisyon ng Appeals Chamber doon sa jurisdictional challenge ni Attorney Kaufman. Sabi ni Berting, si Tatay Diggs, magaling magsalita, di ka aantukin si Baby Im.
parang nasa kalye lang magsalita. Sabi ni, it's me, Ricky. Kilala ko po yun. Sabi ni Miss Chris, actually ang weird ni BBM. Ang tagal na niyang politiko pero wala siyang connect sa mga tao. Bakit parang di niya magets yung totoong sitwasyon ng laylayan? May multiple personality ba siya? Amnesia? O sadyang nilutunan ng ang utak niya? Alam niyo ako ang tingin ko, he's just lazy. Sorry po, ayoko makasakit ng damdamin. Gayon pa man, kulang ng pag-aaral. Kulang ng kulang ng pagpaplano, kulang sa pagdidisiplina at pagtitimon sa sarili niyang mga kalihim. Ang dami kulang talaga. Hindi siya marunong nag-manage. Kumbaga, ito, pero pag tinignan mo si VP Sara, ito siya ha, umpisang-umpisa ng termino niya bilang vice presidente, nagplano na kaagad, na fill up kaagad yung mga posisyon. Alam na niya kung anong mga gagawin niya, meron na siyang mga goal setting. Ewan ko, bakit ganun? Bakit si VP na siyang napakasipag, na siya talagang marunong mag-manage ng tao, mag-manage ng plano and all that, siya pa ang binibira. Tapos yung tao na ang daming failure sa atin, di marunong magplano, walang puso, di niya nararamdaman na yung mga tao, yung mga Pilipino, gutom. Ito pa ang masama. Gutom yung mga tao, magpapadala sila ng mga trolls para pagtawanan pag sinabi mong gutom ka. Yung pagbaba ng mga OFWs tapos andun si BBM sa harap, wala man lang kumamay sa kanya. Sabi ni Dexter, in short, kulang-kulang talaga. Hindi po nakagraduate si BBM ng college, sabi ni Kilua. Drop out po siya, magaling lang po siya mambudol at dala kasi niya ang Marcos name kaya maraming mga loyalistang nauto. Sabi ni Jamal, laki ng disconnect kasi born with a silver spoon. Sana nalulun niya yung silver spoon na yon nang wala tayong problema ngayon. Hi kay Miss Berlin Panoy from Edmonton, Alberta, Canada. Pinapa-shoutout po kayo ni Channel 3G. Ewan ko kung bakit siya naninigaw. Jokes! Sabi ni 4857, tansya lang po, by 2030 may makukulong na leader kung hindi kakampi ng leader ang makakaupong Pangulo. Ha? Sabi nga ni Ma'am Marlene, puro na lang sila aaralin, pinagmimitingan yan, laging pinagyayabang ni Auntie Claire 4 na taon na wala pa rin na buong resulta. Ganito po yung pagkasabi, aaralin po. At pinagmimitingan po. Ang bagay niya. Ewan ko ba? Iba talaga style niya. Sabi ni Love Hurts, matalino ang Vangag dahil pera ang pinalalakad niya para kampihan siya, pati MIU bayad. Sabi ni Ma'am Gracia, incoherent si Bonget. Sabi, hi, thank you kay Winner's Choice. Para dun sa mga nasa Black App, ito sa TikTok, kung mapuno po yung gift goals, mag-extend tayo. Kuha ba? Sabi ni Clint, mga tolma na kay BBM, weak in all aspects, may sumalat sa kanyang estudyante pero ang reply niya sobrang layo sa context ng message ng bata. Kakakahiya, sumulat. Sabi ni for the PH, he's lazy. Yes, I agree. Not a hands-on leader, not an anticipating leader, but a reactive one. Mali-mali pa ang reaksyon. Yun. Okay, so maraming salamat sa lahat ng nakilahok sa live natin ngayong araw na ito. Maraming salamat po dun sa lahat ng tuloy-tuloy na sumusuporta sa atin at nagpapasensya. Maraming salamat and we will see you later. Lumpas na naman ako ng midnight. Ang ambisyon ko po, agahan natin ng konti para before midnight nakakatapos. Sabi ni Sir Art, and thank you Sir Art sobrang kapal talaga ng mukha ni Bibi. And finally, sabi ni Ma'am Dahlia, kay Tatay Digong ko lang naramdaman na kapag uuwian ako ng 9 p.m. from school, okay lang. But now, need ko malaman sa na anak kong babae, every now and then, pag sumapit ng 8 p.m., iba ang security noon.
Visionary daw talaga si PRD. Ay, nakuha ba? Yung diction, attorney, so on point. Hindi ko Pag ako talaga, one of these days, aaralin ko yan. Kung kaya ni Crisette na nagayahin niya si Rizzo Ontiveros eh. Ay, kay Lani Miranda. Sabi ni Chris, so funny the way you mimic Claire. Madali kasi, very exad siya eh. Diba? At saka may paulit-ulit eh. Sabi ni It's me, Ricky, wait lang po, i-close ko po yung 40K yung tap-tap. Oh, ay naku, maraming salamat. Sabi ni Ma'am Samin, embarrassing si BBM. Nasa game show siya ng Australia na 2 times siyang bumagsak sa politics subject. What a shame, globally. Sabi ni Shinigami, kausapin na kasi ni Senadora Amy si BBM na tama na, baka mapatawad pa siya ng mga Pilipino. Hindi siya kinakausap. That's as far as I know, ha? At parang sa sobrang galit na rin nung isa, ayaw na niyang kausapin. Sabi ni Miss A. Cortez, hindi ba halatang hindi sulat yun ng bata? Hindi po masyado, ma'am. At dahil dito po, sinagot po ng ating Pangulo ang sulat ng bata. Natatawa na ako. Have a good night, everyone. Sabi ni Sir Emmanuel, autopilot na kasi si Auntie Claire. Hahaba-habaan natin sa susunod. Sabi ni Edith, batibot lang. Hindi ko alam kasi parang minsan yung tunog ng po, yung pagkasabi niya ng po, parang sarcastic. Parang, ano naman, ay totoo po, pinayagan ng Iran ang pagpasok po ng mga barko. Kung kaya't makakaramdam na tayo ng konting ginhawa po. Sabi ni Kilua, sorry kahit Holy Week nakipag-away kami sa toll. Sana patawarin kami ng Diyos. Kaya hindi kinaya yung toll, kaya umalis na. Hiyaan mo mag-Stations of the Cross muna siya. So yun. So good night po. Makatulog tayo na maayos. Good Friday na po. Good Friday na po. So, magdasal. Huwag yung parati lang nakaluhod. So sabi ni Nora, new challenge, ganyan ka magsalita sa buong live mo. Ang hirap kaya. Ang hirap kaya. It's like speaking an entirely different language. Nagta-translate pa ako. Sabi ni Strictly, yes, attorney, napaka-sarcastic at condescending ng tono niya, tapos tatapalan niya ng sing-song na tono niya with grating voice. Hi from Attorney Tricks to Anti-Tricks. Wag! No! So yun, maraming salamat. Natatawa pa ako sa dala. Maraming salamat po sa inyong tangkilik dito sa live natin ngayon at sa tuloy-tuloy ninyong pagsusuporta. So ngayong Good Friday, naku, kailangan kong makahabol. Marami na akong utang dito sa mga TikTokers na upload ng video. Sabi ni Tay Amik, yung unang-una po niya, wala namang pangalawa at pangatlo. Ay talaga, sabi ni Francisco Reyes, maraming vloggers ang attorney vloggers ang nakukupalan kay Auntie Claire, malaking kahihiyan kasi siya. Oh my goodness. Sabi ni Baby Nice, kaya nga sayang pera, sayang oras, sa forum puro sabaw naman sagot, tapos pag DDS o Duterte, ang haba ng sagot, may printout pa. Sa susunod, kakanta na rin tayo ng, ano ba yung kinanta niya na Dancing Queen. Ang susunod, pagka nakaabot ng gift goal sa TikTok, mag-aano tayo. Pagka siguro, pagtapos na ang mahal na araw, pwede na tayo mag-Dancing Queen. Sabi ni Adrian, hi, hello, Luminous family, magnilay-nilay at huwag pasobra sa binignit at bilo-bilo. Sabi ni June Cruz, attorney karaoke challenge mo rin si Auntie Claire. Sige na, nakakabwisit yung boses niya. Ay, pwede naman kumanta ng Dancing Queen. Ano pa ba yung mga Sabi ni Buy and Sell, for your info, yung asawa ni Matibay, Laguna's 1st District Congresswoman signed the impeachment of VP Sara last year. Hindi naman tayo nakakakalimot, sir. Sabi ni Chris Reyes, Rio Talk,
feeling ko dahil sa babae, si Senator Amy, mas mukhang solid ang role ni BBM sa family. Maybe because siya lang ang lalaki. So, si Sen, kahit mas maalam, mas may alam, kahit mas matalino, mas pinapakinggan pa din si BBM. Ito script na pinadala ni TC. Good night po. Magbibida-bida pa po ako bukas sa regarding sa Strait of Hormuz. Ayun po. Magandang gabi. So, pinuyat ko na kayo. Thank you very much. Thank you.